Sa mga hindi natin, gusto man nating kalimutan, gusto man nating isantabi, gusto man nating ilagay sa baul, ay hindi po pwede sapagat laging umuukil-kil sa ating harapan ang isyu ng West Philippine Sea. At ito ay bilang higante sa likod nito ang pananalanta, pananalakay, pambabastos, bullying ng Chinese Communist Party. Unfortunately, masaklap na itong nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte, binuksan ito ang mga pintuan ng Pilipinas para sa Chinese Communist Party invasion diyan sa bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Atin mga kababayan, magandang umagang muli sa inyo. Ito po ay bilang serye ng ating Chinese Communist Party invasion of the Philippines. Sa kasalukuyan, ayon sa unofficial report, sa mga tala ng iba't ibang sangay ng gobyerno, nagkakaiba-iba sila, yung mga legal documentations at mga observations, mga investigative reports. Diyan sa Pilipinas, more or less, every instance, every month, every week, at least ay gumagalaw sa 5 milyon ang mga Chinese sa loob ng bansa. Saan man pagsamahin na natin lahat from Apari to Hulu, 5 milyon labas-pasok ng mga Chinese diyan sa Pilipinas. Yan ay nagsimula nung pumasok si Rodrigo Duterte. Magtakay mo itong record lamang na kuha natin dito, sandali, ha? Noong pumasok si Rodrigo Duterte, ang populasyon ng Pilipinas sa China ay umabot lamang ng mga, saan ba yan? Wala pang 10,000 ang tao o mga Chinese na pumasok diyan sa Pilipinas. Habang umuusad ang panahon ni Duterte, for 2 years period, 2016 to 2018, 2 taon lamang ito, umabot ang mga Chinese sa Pilipinas 2 milyon in 2 years time sa panahon ni Rodrigo Duterte. From 2016 to 2018. 2 million. At sa isang taon lamang, 1.4 million ang pumasok diyan sa Pilipinas. All kinds of entry documentations. Sa ngayon, in fact, naalala ninyo si Trillanes several years ago, ito ang bilang din na kanyang nilaro. Issue lamang kay Duterte. Now, paano nangyari itong ganito kadami? At bakit natin pag-uusapang muli ito? Sabagat, sumiklab na naman ang issue ng China ng mga komunista sa Pilipinas dahilan dito sa revelasyon na sandamakmak ang mga estudyante, quote and unquote, diyan sa Cagayan. Natatandaan ninyo itong report na lumabas the other day. This was April 15, 5 days ago. Tugigaraw, Cagayan, ayon dito sa report ni sinulat na Villamor Visayas Jr. ng Daily Inquirer, sabi niya, 2 Cagayan Valley lawmakers have filed separate resolutions asking the appropriate committee of the House of Representatives to look into the reported surge of Chinese students in colleges and universities in Tuguegarao City amid the country's tension with China over the West Philippine Sea. Ang mga opisyal na ito ng Kongreso, Representative Joseph Lara of Cagayan's 3rd District and Faustino Ino D., the 5th of Isabela, they said that the presence of large number of Chinese nationals in the region and other parts of the country pose a risk to the country's national security
and Economy. Mahaba po itong artikulo na ito. Magkaiba ng resolution na isinulong ng dalawa. Sabi ni Congressman Lara sa kanyang resolution, House Resolution 1666, ayon sa kanya, 3 ang issue na kanyang isinulong dito upang maimbestigahan ng masusi ang pagdami ng mga estudyante diyan sa Cagayan. Remember, Cagayan under Manuel Mamba. Who is Manuel Mamba? Siya ang labas-pasok sa China. Just like this February, galing siya ng China, siya ay nag-iisa tange na guest speaker ng isang samahan ng mga politiko sa China. Labas-pasok siya sa China. Siya rin ang unang-unang sumasalungat sa EDCA at numero 1 na nagbukas ng pintuan para sa mga Chino diyan sa Pilipinas. 3 issue ang inilabas ni Lara. Sabi niya, unang-una, nababahala siya sa bilang ng mga nandyan, 4,600 students sa Cagayan lamang. Sabi niya, at sabi mismo ng mga leader diyan sa Cagayan. Ang ikalawang issue niya ay nababahala siya sa kanyang nasa sakupan na 2 mga LGU units diyan, liban pa sa gobernador, kundi mismong ang ilang alkalde, 2 na bukas pa rin tumatangkilik ng walang mga masusing mga investigasyon sa mga Chino. And of course, yung suspisyon na ang mga ito ay mapanganib sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi mismo sa mga naandyan sa Cagayan. Well, etong sinasabi nilang 4,600, sabi ng BI, Bureau of Immigration, ang nagdaan sa kanila ay 400 lang naman. Ang nagdaan sa Bureau of Immigration ng mga eskwela, estudyante, classified as students, 400. Kaya lamang may problema tayo rito sa numero na ibinigay ng Bureau of Immigration. Sabagat natatandaan ninyo yung mga reports, 4,600. Sabi ng BI, ang nagdaan sa aming record, official, mga estudyante, hindi ito mga kung ano-anong klaseng visa, student visa, 400 lamang. Pero sabi naman nila, BI pa rin ha, kumpirmado nilang 400 ang nagdaan. Pero ang kanilang conflicting report, sinabi nila, nag-issue sila ng 1,516 visas sa mga Chinese nationals para sa isang eskwelahan lamang. Isang eskwelahan lamang diyan sa Tugigaraw, diyan ang St. Paul University, diyan sa Tugigaraw City sa Cagayan. 1 school lamang. Sabi niya, 400 ang binigyan nilang estudyante visa. Pero doon sa eskwelahan na yan, iisang eskwelahan pa lamang, 1,516 ang in-endorse ng eskwelahan para sa admission. At sabi naman itong eskwelahan, well, ang iba po kasi dito ay hindi naman talaga nandoon sa loob ng classroom. Ang iba rito ay mga, anong tawag niyan? Yung mga home studies. Kaya kung magkakaminsan dito sa mga reports na ito, masisilip ninyo, may mga problema na kaagad eh. Sabi ng UP Professor at International Development and Security Cooperation Founding President, Chester Cabalza, ang mga eskwela na ito nagbabayad 2 million bawat isa para hindi pumasok sa eskwela. 2 million. So there you are. That explains noong magsagawa ng investigasyon itong mga miyembro ng CHED, walang mga eskwela ritong Chinese eh. Pero may mga records na may mga Chinese sa kanilang mga enrollments. Bakit walang mga eskwela?
Sabi ni Cabalsa, 2 million ang halagahan ng eskwelang ito para hindi pumasok, para maglamyer na. 2 million. Tingnan ninyo mga kababayan ko. 2 million pesos sa isang provincial university, malaking pera na ito. Sino ang hindi mahihikayat? Kaya doon sa mga nagtatanong, in fact, yan ang isang issue na inilabas ni Mr. D. Isa sa mga nagreklamo at nagpapaimbestiga sa Kongreso ng influx nitong mga Chinese diyan sa Pilipinas. Ang issue na ito ay saan na pupunta ang mga eskwela na ito? At bakit meron naman tayong University of the Philippines sa Manila, prestigious, meron tayong Ateneo de Manila, Ateneo de Makati, Ateneo de Quezon City. Bakit doon kayo sa Tugigaraw? Meron tayong mga prestigyosong universidad, hindi lamang ito mga nabanggit ko, napakarami sa Metro Manila. Bakit doon sa Tugigaraw? Tama ba yung sinabi ni Mr. Cabalsa? 2 million ang estudyante? Pesos per head? Para maglamyerda ka na lamang. At saan pumupunta ang mga eskwela na ito? Habang wala sa loob ng classroom, say for the sake of argument, 400 lamang ayon sa BI ang nakarehistro sa kanila. Palagay na natin 400 for the sake of argument at 2 million each head para wala sa klase. Saan sila nandoon? Bakit sila nagbayad ng 2 million? Hindi naman pala papasok ng eskwela. 3 million Chinese allowed in the Philippines noong 2016 to 2018. 2 taon. 3 milyon na ang nakapasok sa Pilipinas. Iba-iba. Ang mga ito ay pogo. Ang ikalawa ay school. Ang ikalawa ay tourism. Panahon ni Rodrigo Duterte, buksan na buksan. Sabagat nais niya maging probinsya ng China ang Pilipinas. In 2 years' time, 3 million Chinese ang pumasok sa Pilipinas. And then, 1 year, ito lamang na nakalipas na 2017, 1 year, may pumasok sa Pilipinas na 1,380,000 na Chinese. Sana punta ang mga ito? Sa first month lamang ng 2018 ay 1 million ang pumasok sa Pilipinas, panahon ni Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo itong record na ito. Noong 2014, 2015, 10,000 ang pumasok sa Pilipinas. 2014, 5,000 pa lang. 2016, ba milyon na? Milyon, panahon ni Rodrigo Duterte. Now, dito po sa pahayag ni D, Congressman D, dito ako nababahala Sabagat kung sa security ng bansa ang punto de vista ng una nating binanggit na congressman, etong si Mr. D, yun ay kilara. No? Etong kay Congressman D, ang kanyang pananaw mas malawak. Binanggit niya sa resolution na kanyang isinumiti at sa diskurso sa Kongreso ang implikasyon nitong hindi mapuknat-puknat na pagpasok ng mga Chinese sa Pilipinas ay ang kaakibat na criminalities nito. Hindi lang ang criminalities, ito'y sabi mismo ni Mr. D, ni Congressman D, sabi niya merong isang example lamang ito ng maraming nagaganap diyan sa Cagayan and extended up to the southern part ng Pilipinas,
diyan sa Tarlac, diyan sa Pampanga. Ano ang mga ito? Maraming mga inchik galing diyan sa pumapasok sa Cagayan ang namimili ng mga lupa using fake identification. Kagaya halimbawa nitong isa na ngalang Chinese national, si ID Tai Yang, pure-blooded na Chinese. Ito'y nag-ahente sa kanyang mga kapwa Chinese ng real estate, mga parsela ng lupa diyan sa Mexico, Pampanga. Ang mga ito'y nakapasok sa Pilipinas sa iba't ibang mga pamamaraan. Yung mga bumibili ng lupa at saka yung mga nagbibenta ng lupa. Hindi lamang mga lupa, mga kababayan, ang involved itong mga Chinese na ito. Isama na natin ang Pogo. Pero ang sentro ng diskurso nitong si Mr. D ay ang kaso ng walang puknat na pagpasok ng mga estudyanteng Chino diyan sa Pilipinas, particularly sa probinsya ng Cagayan. Ang pagpasok ng mga drugs. Sabi ni Mr. D, 3.6 billion crystal meth nasabat dyan sa Mexico Town, sa Pampanga. Saan nakaimbak ang mga illegal na mga droga na ito? Pure-blooded Chinese. Ano ang kanyang pangalan? Hindi malaman ang kung sino. Ang ginagamit niya alias Willie Ong. In fact, kung titingnan ninyo yung mga periodiko natin, the past, talamak ang pangalan na ito sa periodiko. Dito sa mga kaso ng mga illegal na mga droga diyan sa Pampanga and going up to Cagayan area. Diyan lamang sa Isabela. Ito report din na natanggap natin ito. Sa Isabela, may mga Chinese diyan na nangungutang sa mga bangko. Pure-blooded Chinese using fake documentation, posing as investors. Uutang sa bangko. Pagkatapos na mangutang sa bangko, bigla na lamang maglalahong falang bula. Wala na. Nabanggit ko yung fake. Yun ang numero unong kinababahala rin natin sa involvement ng mga tao na ito sa fake. Lahat na ng halos bagay, buhat sa relo, kung ano-ano, mga fake. Ang nakababahala dito ang mga dokumentong mga palsipikado na ginagamit sa kanilang mga palsipikadong transaksyon. Now, napag-uusapan natin itong mga bagay na ito, mga kababayan. Noong mga nakalipas na mga broadcasts natin, tinalakay natin ang mga illegal na mga aktibidad ng Chinese sa Pilipinas. Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Sa larangan ng iba't ibang mga industriya o aspekto. Nabanggit natin yung electricity, yung energy, yung real estate. Ngayon ang focus natin edukasyon, mga kababayan. Sabi ko na nga, ito'y talamak na Chinese invasion sa Pilipinas. Lahat na ng sektor natin. And today we are focusing on the education side of China's invasion of the Philippines. Sa ilalim ni Rodrigo Duterte sa kanyang province of China. So, kung ang edukasyon ang pag-uusapan natin, mga kababayan, mamamangha kayo kung sasabihin ko sa inyo na itong issue na ito sa Cagayan, ginamit ko na ang terminology tip of the iceberg. Ito yung lumulutang lamang na kakapiranggot na kabuuang bahagi ng yelo. Itong issue na ito ng Cagayan education. Pagpasok ng 4,600 na mga estudyante sa Cagayan lamang. Ito po ay problema supposed to be ng Department of Higher Education. Mantakay mo 2 million ang bawat ulo.
para lamang magbulag-bulagan itong ating mga Chinese, mga operators na mga universidad diyan sa Cagayan. Malaking halaga, pero malaking perwisyo sa ating sambayan ng Pilipino. Now, nabanggit natin itong mga eskwela, mga kababayan. Ito po ay ligtas dito si Sara Duterte. Sapagat ang mga estudyante na ito, higher education na ito eh. Meaning to say, mga colleges, mga nasa graduate level at sa mga postgraduate level, mga masteral levels. Matakay mo masteral, doon ka makukuha nito sa Cagayan. Meron kang UP sa Metro Manila. Meron kang Ateneo, meron kang Lasal, meron kang kung ano-ano mga eskwelahan riyan na mga di kalimbang eh. May mga international school sa Metro Manila. Nandoon ka kukuha ng masteral degree. Sa Cagayan, hindi ba katakataka ito? And this is supposed to be the job of the higher education. Ano ang higher education natin? Ito pong pamunuan natin diyan. Asa na ba yung pangalan nito? Yung pamunuan natin sa higher education, dapat hong gumawa ng hakbang. Sabagat itong 2 milyon per head na ito ay hindi lamang ito ordinaryong bagay. Dapat itong ating mga naandyan sa Department of Higher Education ay gumawa ng mga masusing collaboration with other departments of the National Security Council, under National Security Council, para ito po'y mapag-aralang maigi. Ang ating chairman dito ay si Popoy De Vera, Commission of Higher Education. Mr. Popoy De Vera. Alala ko tuloy yung kaso nitong dalawa na ito. Meron siyang kaso eh. Si Mr. De Vera at saka yung kanyang nasa sakupan eh. Ito pong Commission on Higher Education, sila ang namamahala. Sila ang counterpart ng DepEd sa grade levels. Higher education, meaning to say, after graduating from high school, ang may hawak sa inyo niyan itong higher education na. Ito ng Commission on Higher Education na pinamumunuan ni Chairman Popoy De Vera. Kung hindi po ninyo natatandaan, several months ago, may kaso itong si Popoy De Vera. Ito ay appointed na Rodrigo Duterte noong 2018, kung ako hindi nagkakamali. Nire-appoint siya ni Bongbong Marcos para mamuno dito sa CHED. Ito ang Commission on Higher Education. Kaya lamang ito ay kinasuhan ng kanyang commissioner, Aldrin Darilag, ng abuse of authority, mga kaso sa performance of duty, mga grave misconduct, mga ganyan, neglect of performance of duty. And then ito naman si Darilag, kinasuhan naman nitong si De Vera. Sa madaling sabi, etong mga ito ay magulo diyan sa DepEd. Sa CHED. Ngayon, kaya ako nabanggit itong CHED. Sabagat, ito pong issue na ito diyan sa Cagayan, nasa silong ito ng umbrella ng payong ng CHED, ng Commission on Higher Education. At itong issue na ito ay tip of the iceberg lamang. Sabagat, I don't know kung ano rin ang nasa ulo ni President Marcos. Remember, January 5, si Marcos pumunta ng China. Yan ang unang step niya upang matansya, matimbang-timbang, kung pwede bang magkaroon ng solusyon ang hidwaan ng China at saka ng Pilipinas, which is now proven to be inutil. Wala. Lumalala ang sitwasyon. Pero yung purpose ni Marcos noong January 5 punta ng China last year ay pag-ayusin. Ikalawa, bilang kaakibat ng pag-aayos ng relasyon ng Pilipinas at saka ng China, pumasok sila, si Xi Jinping at saka si Marcos, ng mga kasunduan sa education level. Kaya noon,
ang University of the East diyan sa Maynila ay pumirma ng mga kasunduan. Hindi lamang yan, maraming iba pa. At kasama niya roon si Commissioner Higher Education Popoy de Vera. Pumirma sila ng mga kasunduan sa edukasyon sa China. In fact, napakarami. 10 na mga universidad sa iba't ibang lugar diyan sa Luzon. Naandyan ang University of the East sa Manila, ang Bohol State University, ang Mabalacat sa Pampanga, Isabela sa Cagayan, Jose Rizal sa Cagayan, Mariano Marcos State University, Lyceum of the Philippines sa Batangas, University of Perpetual Help sa Cagayan, and then sa Antique, lahat ng mga 10 yan na pinirmahan. Yan ay partnership ng mga eskwelahan sa Pilipinas at sa China. Now, dito lamang sa pirmahan na ito. Well, siguro noong panahon, hindi pa alam ni Marcos ang tunay na adikain ng China sa Pilipinas. Pero bahagi ng Chinese invasion sa Pilipinas ang ating educational system. Dito lamang sa mga pinirmahan ni Marcos na ito at na nilara de Vera na mga agreement sa mga schools, lahat ng ito ay partnership with Chinese Communist Party operated schools in mainland China. For example, Guiyang Institute of Humanity. Isa ito Guiyang Institute of Humanity. Ito po ay isang school sa China na kung saan ito ay binubuo ng mga eksperto. Mga eksperto sa Chinese Communist Party government in education. Mga eksperto sa ilalim ng People's Liberation Army. Maraming mga schools, kagaya nitong Bohol for example, ang Bohol, ang Jose Rizal University, ang World City Colleges, University of the Philippines, ang mga ito ay may partnership dito sa isang eskwelahan, ang Guiyang Institute of Humanities and Technology, na pinatatakbo bagaman ng mga eksperto sa edukasyon, pero mga kinatawan ng Chinese Communist Party Politburo. And remember, yung sinabi ko sa inyo ng mga nakalipas na broadcast natin, ang propaganda group ng Chinese Communist Party, hindi lamang sa larangan ng media, hindi lamang sa larangan ng mga binanggit natin na mga organizations, kundi sa edukasyon. Siguro si Mr. Marcos kailangan ay i-revisa sabagat itong CHED, itong Commission on Higher Education, sa ilalim ho ito ng tanggapan ng Presidente. Kagaya ng DepEd, sa ilalim ng tanggapan ng Presidente. Sa aking paningin ay nagkamali ang Presidente sa pagperma nitong mga kasunduan na ito, mga partnerships ng mga paaralan na ito ng China na pinatatakbo ng Chinese Communist Party at sa ilalim ng kanilang mga propaganda divisions or organization ng Chinese Communist Party. Tingnan ninyo dyan sa Pilipinas mga kababayan, nabanggit ko itong mga eskwelahan na ito. Mga eskwelahan, colleges, Cagayan, isa sa mga outlets. At sabi kanina ni Mr. D, Congressman D, hindi lamang dyan sa Luzon meron. Tingnan ninyo ang Southern Philippines, tingnan ninyo ang Mindanao area, kung ilan ang mga partnership ng mga eskwelahan ng China sa ilalim ng kanlung ng Davao Consulate Office. Tingnan ninyo maigi. Davao Consulate binuksan na panahon ni Duterte noong 2018. Dinaluhan ito no less than the second high-ranking official ng Chinese Communist Party. Ngayon ay binubuksan na natin ang lahat ng mga sikreto na ito para sa inyong kaalaman, mga mahal kong mga kababayan. Itong nabanggit ko lamang na Guiyang Institute of Humanities na ito and Technology.
Ito po ay may ugnayan ito sa napakaraming universities natin diyan sa Pilipinas. And speaking of universities, huwag nating ilimita dito sa mga partnerships na ito ang ating kaalaman at ang ating dapat pagdudahan. Confucius Institute. Sabi ko na nga sa inyo, ang propaganda ng China ay nakakalat ito sa lahat ng sangay. Sa kanilang tinutumbok na target country like the Philippines, lalo ngayon, number one priority ng China ang Pilipinas, gawa ng mga ayon sa kanila pagbabanta ng Amerika laban sa kanila. Kaya ang Pilipinas is a crucial country in defense, sabi nila, in defense of China. Kaya lahat po ng aspekto ng invasion sa Pilipinas, naandyan sila. Schools, higher education. Bakit pinayagan ito ng CHED, ng Commission on Higher Education? At kung ito ay naandyan at wala ng paraan para ito ay mapigil pa sa bagat operational na, siguro kailangan bisitahin natin uli. At kung nararapat ay tanggalin natin ang mga kasunduan na ito. I am referring to Confucius Institute. Hindi bala na yung mga partnerships. Siguro ay isang utos lamang dito ng Commission on Higher Education, sa bagat ito ay kanilang pinirmahan sa pagdalaw ni Marcos doon sa China noong January 5, a continuation of agreement signed by Rodrigo Duterte in 2018. Pwede itong sa perma lamang ni Marcos mawala ang agreement na ito. Pero one other thing na grabe ang pagkakadikit, kumbaga sa linta ay grabe ito ay ito pong operasyon ng Confucius Institute diyan sa Pilipinas. Ito ay espesyal na grupo na malaki ang budget po nito galing sa Beijing government. Ang Confucius Institute dito sa Amerika, pinagbawal na ito. Sabagat dito ay nadiskubre na ang kanilang spying operations sa ilalim ng paggamit ng mga eskwela at mga eskwelahan. Diyan sa Pilipinas, meron tayong 5. Ang nanguna rito ay ang Ateneo de Manila University sa Makati at Quezon City. Unang-una ito na nagsimula ng operasyon noong pang 2006. 2006. Nang ito ay magsimula ng operasyon sa panahon ni anong tawag niyan? Ni Joseph Estrada. At sinalo naman ni Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Naalala ninyo yung ZTE deal with China? Ganyan mahilig ang China ang maglagay. Kaya yung mga nasa sa ilalim ng Confucius Institute na mga nahirang nila, by the way, ang sa ilalim ng programang ito, may mga teachers, professors na pinadadala ang China sa mga eskwelahan na ito na pumirma ng partnership with the Confucius Institute. Meron sila lang independent operation sa isang universidad kagaya ng Ateneo de Manila. Merong Confucius Institute division riyan, solely operated by the people from China. Ano ang programa nila? Kunyari mga specialty education, etc. Meron din silang exchange student at meron silang faculty vacation na pinadadala sa China. 2 weeks, maglamyerda kayo, all expense paid ng Chinese Communist Party. Ito pong Confucius, sa intelligence reports, hindi lamang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig na may operasyon ito, ginagamit itong spying ng Chinese Communist Party. Diyan sa Manila, Ateneo de Manila,
And then, ang pangalawang binuksan dito noong 2009 ay ang Bulacan State University sa Bulacan at saka Angeles University Foundation sa Angeles City. Kaya kung mapapansin ninyo, malaki ang komunidad ng mga Chinese. Diyan, meron pang operasyon ng Pogo diyan at saka Confucius Institute. Yan ang unang mga eskwelahan na binuksan diyan sa Pilipinas, mga kababayan. January 10, 2010, na ang buksan ng Angeles University Foundation. 2009 ang Bulacan State University. And then itong University of the Philippines, binuksan lately. At saka noong 2019, pinirmahan ni Rodrigo Duterte ang pagbukas ng Ateneo de Davao University in partnership with Confucius Institute. Mataka mo yan, ha? Vice President, alkalde ng Davao noon si Sara Duterte, nang pirmahan nila etong pagbubukas ng Confucius Institute sa Ateneo de Davao. Halos hindi nalalaman sa Manila ang nagaganap doon sa baka diretso ang flight. Diretso ang connection, merong konsulada ang China sa Davao. The same as Cagayan. Sa Lawag, naandyan ang konsulada ng China. In fact, hindi nyo alam, bumisita si Rodrigo Duterte several months ago sa China. Hindi ninyo alam, liban pa sa pagbisita ni Duterte doon na nakipagkita kay Xi Jinping. Lahat ng mga ito, mga kababayan, ay invasion ng Chinese Communist Party sa ating bansa. Yang mga enrollment ng mga Chinese students diyan sa Cagayan, siguro kailangan ay tingnang maigi. At kung hindi magagawa ng trabaho ng CHED sa ilalim ng tanggapan ng presidente, baguhin natin ang liderato riyan. Ang mga ito ay mga influensyado pa ito ng lagay ng operasyon ni Duterte with China diyan sa Pilipinas. Anything sa larangan ng relationship with the Philippines and China at this time na matindi ang abante ng China diyan sa West Philippine Sea at patuloy na pagsalungat ng China sa Pilipinas. It is time today, now, na lahat ng mga partnerships na ito between China and the Philippines kailangang imbestigahan ng maigi. Of course, sabi kasi ng DepEd, ng CHED, legal naman ang lahat ng mga papel. Sabi rin ng Department of Foreign Affairs, lahat po nagdaan sa proseso naman yan. Sabi ng Bureau of Immigration, lahat po ng data na yan ay maayos. Of course, lahat yan ay maayos. Of course, susunod dyan ng mitikuloso sa mga organisasyon at mga reglamento at batas ng Pilipinas. Bakit? Sa bakit kailangan sila mag-ingat mga spy ang mga ito Kailangan ba magbigay ka ng hint, ng galaw, na makapagbubulatlat ng iyong tunay na adikain sa Pilipinas? Of course not. Kung anong regulasyon ng Pilipinas, sundin natin ang maigi para walang duda na makapasok tayo. Ngayon, trabaho ito ng intelligence ng Pilipinas. Kung papaano natin masusungkit ang katotohanan. Matindi ang pinagdaanan natin sa loob ng nakalipas na 6 na taon sa ilalim ni Duterte. Talagang kinubkob ang Pilipinas, hindi lamang sa pinag-uusapan natin ngayon ang Department of Education, ang larangan ng edukasyon. Nabanggit na natin ang larangan ng real estate, larangan ng mga industriya nating sensitibo sa bansa. Dapat ang intelihensya ng Pilipinas gumalaw. Without the prodding of the President, kailangan magkusang palo tayo. Anong ginagawa ng ISAF? Intelligence Service ng ating Armed Forces, ng ating NBI. Anong ginagawa ng mga ito? Gumawa kayo ng sarili mga hakbang para malusutan natin ng husto ang mga itinatago-tagong mga pedestal
nitong sa ilalim ng programang invasion ng China sa Pilipinas. Nabanggit to sa inyo kanina, anong isang araw, itong United Front Work Department ng ruling Chinese Communist Party, sila ang umbrella ng marami sa mga spying operation, propaganda ng China sa ibang mga bansa. United Front Work Department of the ruling Chinese Communist Party. Sino ang tumatrabaho rito? Dito sa mga pagpasok, penetration sa mga eskwelahan natin. Sa magitan nitong mga foreign student exchanges. Sa magitan nitong enrollment ng mga foreigners sa Cagayan. Sa ilalim ng partnership with Confucius Institute. Sino ang mga nagpapatakbo nito? Saan sila kumukuha ng katas ng funding? Foreign Influence Operations Group ng United Front Work Department ng ruling Chinese Communist Party. Yun ang pedestal nila, ang umbrella nila. Foreign Influence Operation. In fact, hindi natin nababanggit ito nung mga nakalipas na broadcast natin na ang populasyon natin diyan sa Pilipinas, mga kababayan, hindi lamang 5 milyon, kundi dumarami. Dumarami pa. Of all kinds of visa entries, student, tourism, work, etc., etc., and lahat ng mga ito, ang iba riyan. Kaya yung mga eskwela, labas-pasok yan eh. Student visa. Babayad ng 2 milyon, naka-enroll ka sa eskwelahan sa Cagayan. Wala ka sa loob ng classroom. Nag-iispiya ka diyan sa Cagayan. Bakit ka maluwag na nakagagala riyan? Governor Mamba, pare ko. Manuel Mamba. Meron silang mga industrial parks diyan. Exclusive for Chinese operations. And then meron tayong mga sister cities. Naalala ko tuloy yung sister city eh. Mga sister cities dyan. Ito yung sinimula nung panahon din ni Rodrigo Duterte. Yung Baguio, Hangzhou, Manila, Guangzhou, Cebu, Xiamen City, Quezon City, Shenyang City, Fushun sa Lipa City, Batangas, Cebu Province, Hainan, Lapu-Lapu City, Sanya, puro mga China. Ang dami nito. Ang dami nito, mga kababayan, mga sister cities na yan eh. Ano ang panganib din dito sa sister cities, mga kababayan? Pag pinasok ang isang syudad ng sister city, naandyan na yung mga organisasyon papasok din. Ano ang trabaho ng mga organisasyon? Well, ang trabaho ng mga ito ay kumalap ng mga miyembro sympathetic to the Chinese government. And then, bubusbusan sila ng mga propaganda. Like for example, itong Chinese official na Xinhua News Agency, mantakan ninyong may sangay sila sa Pilipinas? Xinhua News Agency. Propaganda newspaper ng Chinese Communist Party. May opisina sa Maynila, may distribution sa Manila. Matakan mo yan. Invasion. Total invasion of China sa Pilipinas na bumuswang ng husto panahon ni Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo ngayon, sino ang anchor doon nga sa CGTN? Dati niyan taga-cabinet secretary. Martin Andanar. Nandoon siya nagbo-broadcast sa CGTN. At hindi lamang yan, nung siya'y naandyan sa Pilipinas, nakipagkasundo si Mr. Rodrigo Duterte sa Chinese television company, ang CCTV4, yan ang Chinese International Television Company, operated by the Chinese Communist Party government.
nag-open sila, nagbukas sila ng studio dyan sa Pilipinas. Offices and studios dyan sa Pilipinas in collaboration with PTV4, Philippine Government Television. Paltangan mo yan. Mr. Marcos, kung gusto mo talagang lumaban ng tutuhanan sa China, medyo paimbestigahan natin itong operasyon na ito sa media riyan. Sabagat hindi lamang mga eskwelahan natin ang pinasok ng China, kundi ito, para maging matibay ang paniniwala nila, merong sustansya ang propaganda ng mga estudyante na ito na galing sa mainland China na naka-enroll sa Cagayan, kailangan meron silang media arm. Kaya nandiyan dyan ang CCTV4 na Chinese International Television carrying programming. Meron sila dyan sa Pilipinas. Saan ninyo mapapanood ito? Mismo sa Government Television Network ng Pilipinas. Saan ka nakakita ng ganyan? In fact, ayon dito sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, makakasama natin sa Hanabuhay. Report nila noong 2023. Etong Integrated Development Studies Institutes. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, etong Integrated Development Studies Institutes ay number 1 na promoter ng Chinese propaganda diyan sa Pilipinas na tinatangkilik, dinadala, pinamamahagi ng mga trolls at mga institutions na sumusulong sa propaganda ng China. Sino nga ang may-ari nito? George C. Isang milyonaryo dyan sa Pilipinas. Siya ang namumuno ng Integrated Development Studies Institute. Naalala ninyo yung mga institute? Naalala ninyo yan? Mga institute natin. Nung isang araw, nung isang broadcast natin, nabanggit natin, Professor Ana Rosario Malinduguy. Sino siya? Siya ay isa sa mga nasa pamunuan ng Global Governance Institution or GGI. Siya rin ay isa sa mga miyembro ng grupo ni Herman Tiu Laurel, Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Kaya itong mga institute na ito, panakaibutas ito mga propaganda machineries ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Marami pa. Ano ito? Philippine Association for China Studies, Philippine-China Friendship Club, Asia-Pacific Pathway to Progress Association, Integrated Development Studies Institutes. Lahat ng mga ito, mga institute, ay nasa sa partnership ito ng Chinese Communist Party sa magitan ng umbrella organization sa Foreign Influence Operations ng United Front Work Department ng Chinese Communist Party. Sila ang mga tagapagpatupad ng programa ng China sa kanilang invasion diyan sa Pilipinas. Lahat ng ito ay nakapanghihinayang na malaman natin na presidente mismo ni dati riyan sa Pilipinas ang nagsusulong ng mga ito. Rodrigo Roa Duterte. Marami pa tayong pag-uusapan sana rin. By the way, yung media natin, mabanggit ko lamang pahapyaw. Yung media natin riyan, like SMNI for example, Sunshine Media Network International ni Kibuloy. Meron itong ugnayan
na I don't know kung naudlot o consummated na na mga programa ng CGTN, ang Chinese Global Television Network, ay ipapasok dyan. Of course, hindi matutuloy ngayon sabagat binawian ng prangkesa ang SMNI. Pero meron pang ibang mga outlets dyan na nagdadala ng propaganda ng China, like for example Manila Times. Ang may-ari nito ay si Dante Ang isa sa mga pinakang matitinding promoter ng China propaganda. Ang kanyang kolumnista riyan si Rigoberto Tiglao, pro-China columnist Rigoberto Tiglao. Basahin niyo ang kanyang mga sinusulat riyan. Lahat ng yan ay pabor sa China. Lahat ay laban sa EDCA. Ilan ito sa mga bagay na kailangang makilala natin, mga kababayan. Like for example, Global Times. Meron itong distribution dyan sa Pilipinas. Yan ay tabloid na kontrolado ng Chinese Communist Party. Global Times, dyan sa Pinas. Hindi lamang yan. Bago natin wakasan itong usapan natin na ito, nais ko lamang ibanggit sa inyo. Hindi ko nilalahat, pero siguro it's about time na yung mga Chinese-owned and operated broadcast stations dyan sa Pilipinas at saka mga paaralan dyan sa Pilipinas, siguro medyo repasuhin natin na maigi ano ang kanilang operasyon, ano ang kanilang mga ginagawa. Yan ay sa kalagitnaan itong hidwaan na ito at lumalala na kalagayan ng Pilipinas at saka ng China. Sino ang mga proponents ng CGTN, ng Global Times dyan sa Pilipinas? Sino si Ana Rosario Malindug Uy? Sino si Herman Tiu Laurel? Siguro itong mga maliliit na mga bagay na ito, kailangan ay bigyan natin ng pansin. Bigyan natin ng masusing pag-aaral, investigasyon, o kaya'y pananaliksik. Makita natin ang tunay. Sabagat hindi natin, gusto man nating kalimutan, gusto man nating isantabi, gusto man nating ilagay sa baul, ay hindi po pwede sabagat laging umuukil-kil sa ating harapan ang isyu ng West Philippine Sea. At ito ay bilang higante sa likod nito ang pananalanta, pananalakay, pambabastos, bullying ng Chinese Communist Party. Unfortunately, masaklap na itong nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte, binuksan ito ang mga pintuan ng Pilipinas para sa Chinese Communist Party invasion dyan sa bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Mga kababayan, magandang umagang muli sa inyo. Ito po ay bilang serye ng ating Chinese Communist Party invasion of the Philippines. Sa kasalukuyan, ayon sa unofficial report, sa mga tala ng iba't ibang sangay ng gobyerno, nagkakaiba-iba sila, yung mga legal documentations at mga observations, mga investigative reports. Diyan sa Pilipinas, more or less, every instance, every month, every week, at least ay gumagalaw sa 5 milyon ang mga Chinese sa loob ng bansa. Saan man pagsamahin na natin lahat from Apari to Hulu, 5 milyon labas-pasok ng mga Chinese diyan sa Pilipinas. Yan ay nagsimula nung pumasok si Rodrigo Duterte. Magtakay mo itong record lamang na kuha natin dito. Sandali, ha? Noong pumasok si Rodrigo Duterte, ang populasyon ng Pilipinas sa China ay umabot lamang ng mga, saan ba yan? Wala pang 10,000 ang tao o mga Chinese na pumasok diyan sa Pilipinas. Habang umuusad ang panahon ni Duterte, for 2 years period, 2016 to 2018, 2 taon lamang ito,
umabot ang mga Chinese sa Pilipinas 2,000,000 in 2 years' time sa panahon ni Rodrigo Duterte. From 2016 to 2018. 2 million. At sa isang taon lamang, 1.4 million ang pumasok diyan sa Pilipinas. All kinds of entry documentations. Sa ngayon, in fact, naalala ninyo si Trillanes several years ago, ito ang bilang din na kanyang nilaro. Issue lamang kay Duterte. Now, paano nangyari itong ganito kadami? At bakit natin pag-uusapang muli ito? Sabagat, sumiklab na naman ang issue ng China ng mga komunista sa Pilipinas dahilan dito sa revelasyon na sandamakmak ang mga estudyante, quote and unquote, diyan sa Cagayan. Natatandaan ninyo itong report na lumabas the other day. This was April 15, 5 days ago. Tugigaraw, Cagayan, ayon dito sa report ni sinulat na Villamor Visayas Jr. ng Daily Inquirer, sabi niya, 2 Cagayan Valley lawmakers have filed separate resolutions asking the appropriate committee of the House of Representatives to look into the reported surge of Chinese students in colleges and universities in Tuguegarao City amid the country's tension with China over the West Philippine Sea. Ang mga opisyal na ito ng Kongreso, Representative Joseph Lara of Cagayan's 3rd District and Faustino Ino D., the 5th of Isabela, they said that the presence of large number of Chinese nationals in the region and other parts of the country pose a risk to the country's national security and economy. Mahaba po itong artikulo na ito. Magkaiba ng resolution na isinulong ng dalawa. Sabi ni Congressman Lara, sa kanyang resolution, House Resolution 1666. Ayon sa kanya, 3 ang issue na kanyang isinulong dito upang maimbestigahan ng masusi ang pagdami ng mga estudyante diyan sa Cagayan. Remember, Cagayan under Manuel Mamba. Who is Manuel Mamba? Siya ang labas-pasok sa China. Just like this February, galing siya ng China, siya ay nag-iisa tangi na guest speaker ng isang samahan ng mga politiko sa China. Labas-pasok siya sa China. Siya rin ang unang-unang sumasalungat sa EDCA at numero 1 na nagbukas ng pintuan para sa mga Chino diyan sa Pilipinas. 3 issue ang inilabas ni Lara. Sabi niya, unang-una, nababahala siya sa bilang ng mga nandyan, 4,600 students sa Cagayan lamang. Sabi niya, at sabi mismo ng mga leader diyan sa Cagayan. Ang ikalawang issue niya ay nababahala siya sa kanyang nasa sakupan na 2 mga LGU units diyan, liban pa sa gobernador, kundi mismong ang ilang alkalde, 2 na bukas pa rin tumatangkilik ng walang mga masusing mga investigasyon sa mga Chino. And of course, yung suspisyon na ang mga ito ay mapanganib sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi mismo sa mga naandyan sa Cagayan. Well, etong sinasabi nilang 4,600, sabi ng BI, Bureau of Immigration, ang nagdaan sa kanila ay 400 lang naman. Ang nagdaan sa Bureau of Immigration ng mga eskwela, estudyante, classified as students, 400. Kaya lamang may problema tayo rito sa numero na ibinigay ng Bureau of Immigration.
Sa bakat natatandaan ninyo, yung mga reports, 4,600. Sabi ng BI, ang nagdaan sa aming record, official, mga estudyante, hindi ito mga kung ano-anong klaseng visa, student visa, 400 lamang. Pero sabi naman nila, BI pa rin ha, kumpirmado nilang 400 ang nagdaan. Pero ang kanilang conflicting report, sinabi nila, nag-issue sila ng 1,516 visas sa mga Chinese nationals para sa isang eskwelahan lamang. Isang eskwelahan lamang diyan sa Tugigaraw, diyan ang St. Paul University, diyan sa Tugigaraw City sa Cagayan. One school lamang. Sabi niya, 400 ang binigyan nilang estudyante visa. Pero doon sa eskwelahan na yan, iisang eskwelahan pa lamang, 1,516 ang in-endorse ng eskwelahan para sa admission. At sabi naman itong eskwelahan, well, ang iba po kasi dito ay hindi naman talaga nandoon sa loob ng classroom. Ang iba rito ay mga, anong tawag niyan? Yung mga home studies. Kaya kung magkakaminsan dito sa mga reports na ito, masisilip ninyo, may mga problema na kaagad eh. Sabi ng UP Professor at International Development and Security Cooperation Founding President, Chester Cabalza, ang mga eskwela na ito nagbabayad 2 million bawat isa para hindi pumasok sa eskwela. 2 million. So there you are. That explains noong magsagawa ng investigasyon itong mga miyembro ng CHED, walang mga eskwela ritong Chinese eh. Pero may mga records na may mga Chinese sa kanilang mga enrollments. Bakit walang mga eskwela? Sabi ni Cabalza, 2 million ang halagahan ng eskwelang ito para hindi pumasok, para maglamyer na. 2 million. Tingnan ninyo mga kababayan ko. 2 million pesos sa isang provincial university, malaking pera na ito. Sino ang hindi mahihikayat? Kaya doon sa mga nagtatanong, in fact yan ang isang issue na inilabas ni Mr. D. Isa sa mga nagreklamo at nagpapaimbestiga sa Kongreso ng influx nitong mga Chinese diyan sa Pilipinas. Ang issue na ito ay saan na pupunta ang mga eskwela na ito? At bakit meron naman tayong University of the Philippines sa Manila, prestigious, meron tayong Ateneo de Manila, Ateneo de Makati, Ateneo de Quezon City. Bakit doon kayo sa Tugigaraw? Meron tayong mga prestigyosong universidad, hindi lamang ito mga nabanggit ko, napakarami sa Metro Manila. Bakit doon sa Tugigaraw? Tama ba yung sinabi ni Mr. Cabalza? 2 million ang estudyante? Pesos per head? Para maglamyerda ka na lamang. At saan pumupunta ang mga eskwela na ito? Habang wala sa loob ng classroom, say for the sake of argument, 400 lamang ayon sa BI ang nakarehistro sa kanila. Palagay na natin 400 for the sake of argument at 2 million each head para wala sa klase. Saan sila nandoon? Bakit sila nagbayad ng 2 million hindi naman pala papasok ng eskwela? 3 million Chinese allowed in the Philippines noong 2016 to 2018. 2 taon, 3 milyon na ang nakapasok sa Pilipinas. Iba-iba. Ang mga ito ay pogo. Ang ikalawa ay school. Ang ikalawa ay tourism. Panahon ni Rodrigo Duterte, buksan na buksan
Sapagat nais niya maging probinsya ng China ang Pilipinas. In 2 years' time, 3 million Chinese ang pumasok sa Pilipinas. And then, 1 year, ito lamang na nakalipas na 2017, 1 year, may pumasok sa Pilipinas na 1,380,000 na Chinese. Sana punta ang mga ito. Sa first month lamang ng 2018 ay 1 million ang pumasok sa Pilipinas, panahon ni Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo itong record na ito. Noong 2014, 2015, 10,000 ang pumasok sa Pilipinas. 2014, 5,000 pa lang. 2016, ba milyon na? Milyon, panahon ni Rodrigo Duterte. Now, dito po sa pahayag ni Congressman D, dito ako nababahala Sabagat kung sa security ng bansa ang punto de vista ng una nating binanggit na congressman, etong si Mr. D, yun ay kilara. No? Etong kay Congressman D, ang kanyang pananaw mas malawak. Binanggit niya sa resolution na kanyang isinumiti at sa diskurso sa Kongreso ang implikasyon nitong hindi mapuknat-puknat na pagpasok ng mga Chinese sa Pilipinas ay ang kaakibat na criminalities nito. Hindi lang ang criminalities, ito'y sabi mismo ni Mr. D, ni Congressman D, sabi niya merong isang example lamang ito ng maraming nagaganap diyan sa Cagayan and extended up to the southern part ng Pilipinas, diyan sa Tarlac, diyan sa Pampanga. Ano ang mga ito? Maraming mga inchik galing diyan sa pumapasok sa Cagayan ang namimili ng mga lupa using fake identification. Kagaya halimbawa nitong isa na ngalang Chinese national, si ID Tai Yang, pure-blooded na Chinese. Ito'y nag-ahente sa kanyang mga kapwa Chinese ng real estate, mga parsela ng lupa diyan sa Mexico, Pampanga. Ang mga ito'y nakapasok sa Pilipinas sa iba't ibang mga pamamaraan. Yung mga bumibili ng lupa at saka yung mga nagbibenta ng lupa. Hindi lamang mga lupa, mga kababayan, ang involved itong mga Chinese na ito. Isama na natin ang Pogo. Pero ang sentro ng diskurso nitong si Mr. D ay ang kaso ng walang puknat na pagpasok ng mga estudyanteng Chino diyan sa Pilipinas, particularly sa probinsya ng Cagayan. Ang pagpasok ng mga drugs. Sabi ni Mr. D, 3.6 billion crystal meth nasabat dyan sa Mexico Town, sa Pampanga. Saan nakaimbak ang mga illegal na mga droga na ito? Pure-blooded Chinese. Ano ang kanyang pangalan? Hindi malaman ng kung sino. Ang ginagamit niya alias Willie Ong. In fact, kung titingnan ninyo yung mga periodiko natin, the past, talamak ang pangalan na ito sa periodiko. Dito sa mga kaso ng mga illegal na mga droga diyan sa Pampanga and going up to Cagayan area. Diyan lamang sa Isabela, eto report din na natanggap natin ito. Sa Isabela, may mga Chinese diyan na nangungutang sa mga bangko. Pure-blooded Chinese using fake documentation, posing as investors. Uutang sa bangko. Pagkatapos na mangutang sa bangko, bigla na lamang maglalahong falang bula. Wala na.
Nabanggit ko yung fake. Yun ang numero unong kinababahala rin natin sa involvement ng mga tao na ito sa fake. Lahat na ng halos bagay, buhat sa relo, kung ano-ano, mga fake. Ang nakababahala dito ang mga dokumentong mga palsipikado na ginagamit sa kanilang mga palsipikadong transaksyon. Now, napag-uusapan natin itong mga bagay na ito, mga kababayan. Noong mga nakalipas na mga broadcasts natin, tinalakay natin ang mga illegal na mga aktibidad ng Chinese sa Pilipinas. Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Sa larangan ng iba't ibang mga industriya o aspekto. Nabanggit natin yung electricity, yung energy, yung real estate. Ngayon, ang focus natin, edukasyon, mga kababayan. Sabi ko na nga, ito'y talamak na Chinese invasion sa Pilipinas. Lahat na ng sektor natin. And today, we are focusing on the education side of China's invasion of the Philippines. Sa ilalim ni Rodrigo Duterte sa kanyang province of China. So, kung ang edukasyon ang pag-uusapan natin, mga kababayan, mamamangha kayo kung sasabihin ko sa inyo na itong issue na ito sa Cagayan, ginamit ko na ang terminology tip of the iceberg. Ito yung lumulutang lamang na kakapiranggot na kabuuang bahagi ng yelo. Itong issue na ito ng Cagayan education. Pagpasok ng 4,600 na mga estudyante sa Cagayan lamang. Ito po ay problema supposed to be ng Department of Higher Education. Mantakay mo 2 million ang bawat ulo para lamang magbulag-bulagan itong ating mga Chinese, mga operators na mga universidad diyan sa Cagayan. Malaking halaga, pero malaking perwisyo sa ating sambayan ng Pilipino. Now, nabanggit natin itong mga eskwela, mga kababayan. Ito po ay ligtas dito si Sara Duterte. Sapagat ang mga estudyante na ito, higher education na ito Meaning to say, mga colleges, mga nasa graduate level at sa mga postgraduate level, mga masteral levels. Matakay mo masteral, doon ka makukuha nito sa Cagayan. Meron kang UP sa Metro Manila. Meron kang Ateneo, meron kang Lasal, meron kang kung ano-ano mga eskwelahan riyan na mga di kalimbang May mga international school sa Metro Manila. Nandoon ka kukuha ng masteral degree. Sa Cagayan, hindi ba katakataka ito? And this is supposed to be the job of the higher education. Ano ang higher education natin? Ito pong pamunuan natin diyan. Asa na ba yung pangalan nito? Yung pamunuan natin sa higher education, dapat hong gumawa ng hakbang. Sabagat itong 2 milyon per head na ito ay hindi lamang ito ordinaryong bagay. Dapat itong ating mga naandyan sa Department of Higher Education ay gumawa ng mga masusing collaboration with other departments of the National Security Council, under National Security Council, para ito po'y mapag-aralang maigi. Ang ating chairman dito ay si Popoy De Vera, Commission of Higher Education. Mr. Popoy De Vera. Alala ko tuloy yung kaso nitong dalawa na ito. Meron siyang kaso si Mr. De Vera at saka yung kanyang nasa sakupan Ito pong Commission on Higher Education, sila ang namamahala. Sila ang counterpart ng DepEd sa grade levels,
Higher education, meaning to say, after graduating from high school, ang may hawak sa inyo niyan itong higher education na. Ito ng Commission on Higher Education na pinamumunuan ni Chairman Popoy de Vera. Kung hindi po ninyo natatandaan, several months ago, may kaso itong si Popoy de Vera. Ito ay appointed na Rodrigo Duterte noong 2018, kung ako hindi nagkakamali. Nire-appoint siya ni Bongbong Marcos para mamuno dito sa CHED. Ito ang Commission on Higher Education. Kaya lamang ito ay kinasuhan ng kanyang commissioner, Aldrin Darilag, ng abuse of authority, mga kaso sa performance of duty, mga grave misconduct, mga ganyan, neglect of performance of duty. And then ito naman si Darilag, kinasuhan naman nitong si De Vera. Sa madaling sabi, etong mga ito ay magulo diyan sa DepEd. Sa CHED. Ngayon, kaya ako nabanggit itong CHED. Sabagat, ito pong issue na ito diyan sa Cagayan, nasa silong ito ng umbrella ng payong ng CHED, ng Commission on Higher Education. At itong issue na ito ay tip of the iceberg lamang. Sabagat, I don't know kung ano rin ang nasa ulo ni President Marcos. Remember, January 5, si Marcos pumunta ng China. Yan ang unang step niya upang matansya, matimbang-timbang, kung pwede bang magkaroon ng solusyon ang hidwaan ng China at saka ng Pilipinas. Which is now proven to be inutil. Wala. Lumalala ang sitwasyon. Pero yung purpose ni Marcos noong January 5 punta ng China last year ay pag-ayusin. Ikalawa, bilang kaakibat ng pag-aayos ng relasyon ng Pilipinas at saka ng China, pumasok sila, si Xi Jinping at saka si Marcos, ng mga kasunduan sa education level. Kaya noon, ang University of the East diyan sa Maynila ay pumirma ng mga kasunduan. Hindi lamang yan, maraming iba pa. At kasama niya roon si Commissioner Higher Education, Popoy de Vera. Pumirma sila ng mga kasunduan sa edukasyon sa China. In fact, napakarami. 10 na mga universidad sa iba't ibang lugar diyan sa Luzon. Naandyan ang University of the East sa Manila, ang Bohol State University, ang Mabalacat sa Pampanga, Isabela sa Cagayan, Jose Rizal sa Cagayan, Mariano Marcos State University, Lyceum of the Philippines sa Batangas, University of Perpetual Help sa Cagayan, and then sa Antique. Lahat ng mga 10 yan na pinirmahan. Yan ay partnership ng mga eskwelahan sa Pilipinas at sa China. Now, dito lamang sa pirmahan na ito. Well, siguro noong panahon, hindi pa alam ni Marcos ang tunay na adikain ng China sa Pilipinas. Pero bahagi ng Chinese invasion sa Pilipinas ang ating educational system. Dito lamang sa mga pinirmahan ni Marcos na ito at na nilara de Vera na mga agreement sa mga schools, lahat ng ito ay partnership with Chinese Communist Party operated schools in mainland China. For example, Guiyang Institute of Humanity. Isa ito Guiyang Institute of Humanity. Ito po ay isang school sa China na kung saan ito ay binubuo ng mga eksperto. Mga eksperto sa Chinese Communist Party government in education. Mga eksperto sa ilalim ng People's Liberation Army. Maraming mga schools, kagaya nitong Bohol for example, ang Bohol, ang Jose Rizal University, ang World City Colleges, University of the Philippines, ang mga ito ay may partnership dito sa isang
eskwelahan, ang Giyang Institute of Humanities and Technology, na pinatatakbo bagaman ng mga eksperto sa edukasyon pero mga kinatawan ng Chinese Communist Party Politburo. And remember, yung sinabi ko sa inyo ng mga nakalipas na broadcast natin, ang propaganda group ng Chinese Communist Party, hindi lamang sa larangan ng media, hindi lamang sa larangan ng mga binanggit natin na mga organizations, kundi sa edukasyon. Siguro si Mr. Marcos kailangan ay i-revisa sa bakit itong CHED, itong Commission on Higher Education, sa ilalim ho ito ng tanggapan ng Presidente. Kagaya ng DepEd, sa ilalim ng tanggapan ng Presidente. Sa aking paningin ay nagkamali ang Presidente sa pagperma nitong mga kasunduan na ito, mga partnerships, ng mga paaralan na ito ng China na pinatatakbo ng Chinese Communist Party at sa ilalim ng kanilang mga propaganda divisions or organization ng Chinese Communist Party. Tingnan ninyo dyan sa Pilipinas, mga kababayan, nabanggit ko itong mga eskwelahan na ito. Mga eskwelahan, colleges, Cagayan, isa sa mga outlets. At sabi kanina ni Mr. D, Congressman D, hindi lamang dyan sa Luzon meron. Tingnan ninyo ang Southern Philippines, tingnan ninyo ang Mindanao area, kung ilan ang mga partnership ng mga eskwelahan ng China sa ilalim ng kanlung ng Davao Consulate Office. Tingnan ninyo maigi. Davao Consulate binuksan na panahon ni Duterte noong 2018. Dinaluhan ito no less than the second high-ranking official ng Chinese Communist Party. Ngayon ay binubuksan na natin ang lahat ng mga sikreto na ito para sa inyong kaalaman, mga mahal kong mga kababayan. Itong nabanggit ko lamang na Giyang Institute of Humanities na ito and Technology. Ito po ay may ugnayan ito sa napakaraming universities natin diyan sa Pilipinas. And speaking of universities, huwag nating ilimita dito sa mga partnerships na ito ang ating kaalaman at ang ating dapat pagdudahan. Confucius Institute. Sabi ko na nga sa inyo, ang propaganda ng China ay nakakalat ito sa lahat ng sangay. Sa kanilang tinutumbok na target country like the Philippines, lalo ngayon, number one priority ng China ang Pilipinas, gawa ng mga ayon sa kanila pagbabanta ng Amerika laban sa kanila. Kaya ang Pilipinas is a crucial country in defense, sabi nila, in defense of China. Kaya lahat po ng aspekto ng invasion sa Pilipinas, naandyan sila. Schools, higher education. Bakit pinayagan ito ng CHED, ng Commission on Higher Education? At kung ito ay naandyan at wala ng paraan para ito ay mapigil pa sa bagat operational na, siguro kailangan bisitahin natin uli. At kung nararapat ay tanggalin natin ang mga kasunduan na ito. I am referring to Confucius Institute. Hindi bala na yung mga partnerships. Siguro ay isang utos lamang dito ng Commission on Higher Education sa bakat ito ay kanilang pinirmahan sa pagdalaw ni Marcos doon sa China noong January 5, a continuation of agreement signed by Rodrigo Duterte in 2018. Pwede itong sa perma lamang ni Marcos mawala ang agreement na ito. Pero one other thing na grabe ang pagkakadikit, kumbaga sa linta ay grabe ito ay ito pong operasyon ng Confucius Institute diyan sa Pilipinas. Ito ay espesyal na grupo
na malaki ang budget po nito galing sa Beijing government. Ang Confucius Institute dito sa Amerika, pinagbawal na ito. Sabagat dito ay nadiskubre na ang kanilang spying operations sa ilalim ng paggamit ng mga eskwela at mga eskwelahan. Diyan sa Pilipinas, meron tayong 5. Ang nanguna rito ay ang Ateneo de Manila University sa Makati at Quezon City. Unang-una ito na nagsimula ng operasyon noong pang 2006. 2006. Nang ito ay magsimula ng operasyon sa panahon ni anong tawag niyan? Ni Joseph Estrada. At sinalo naman ni Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Naalala ninyo yung ZTE deal with China? Ganyan mahilig ang China ang maglagay. Kaya yung mga nasa sa ilalim ng Confucius Institute na mga nahirang nila, by the way, ang sa ilalim ng programang ito, may mga teachers, professors na pinadadala ang China sa mga eskwelahan na ito na pumirma ng partnership with the Confucius Institute. Meron sila lang independent operation sa isang universidad kagaya ng Ateneo de Manila. Merong Confucius Institute division riyan, solely operated by the people from China. Ano ang programa nila? Kunyari mga specialty education, etc. Meron din silang exchange student at meron silang faculty vacation na pinadadala sa China. 2 weeks, maglamyerda kayo, all expense paid ng Chinese Communist Party. Ito pong Confucius, sa intelligence reports, hindi lamang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig, na may operasyon ito, ginagamit itong spying ng Chinese Communist Party. Diyan sa Manila, Ateneo de Manila. And then, ang pangalawang binuksan dito noong 2009 ay ang Bulacan State University sa Bulacan at saka Angeles University Foundation sa Angeles City. Kaya kung mapapansin ninyo, malaki ang komunidad ng mga Chinese. Diyan, meron pang operasyon ng POGO diyan at saka Confucius Institute. Yan ang unang mga eskwelahan na binuksan diyan sa Pilipinas, mga kababayan. January 10, 2010, na ang buksan ng Angeles University Foundation. 2009 ang Bulacan State University. And then itong University of the Philippines, binuksan lately. At saka noong 2019, pinirmahan ni Rodrigo Duterte ang pagbukas ng Ateneo de Davao University in partnership with Confucius Institute. Mantaka mo yan, ha? Vice President, alkalde ng Davao noon si Sara Duterte, nang pirmahan nila etong pagbubukas ng Confucius Institute sa Ateneo de Davao. Halos hindi nalalaman sa Manila ang mga nagaganap doon sapagat diretso ang flight. Diretso ang connection, merong konsulada ang China sa Davao. The same as Cagayan. Sa Lawag, naandyan ang konsulada ng China. In fact, hindi nyo alam, bumisita si Rodrigo Duterte several months ago sa China. Hindi ninyo alam, liban pa sa pagbisita ni Duterte doon na nakipagkita kay Xi Jinping. Lahat ng mga ito, mga kababayan, ay invasion ng Chinese Communist Party sa ating bansa. Yang mga enrollment ng mga Chinese students diyan sa Cagayan, siguro kailangan ay tingnang maigi. At kung hindi magagawa ng trabaho ng CHED sa ilalim ng tanggapan ng presidente, baguhin natin ang liderato riyan. Ang mga ito ay mga influensyado pa ito ng lagay ng operasyon ni Duterte with China diyan sa Pilipinas.
anything sa larangan ng relationship with the Philippines and China at this time na matindi ang abante ng China diyan sa West Philippine Sea at patuloy na pagsalungat ng China sa Pilipinas. It is time today, now, na lahat ng mga partnerships na ito between China and the Philippines kailangang imbestigahan ng maigi. Of course, sabi kasi ng DepEd, ng CHED, legal naman ang lahat ng mga papel. Sabi rin ng Department of Foreign Affairs, lahat po nagdaan sa proseso naman yan. Sabi ng Bureau of Immigration, lahat po ng data na yan ay maayos. Of course, lahat yan ay maayos. Of course, susunod dyan ng mitikuloso sa mga organisasyon at mga reglamento at batas ng Pilipinas. Bakit? Bakit kailangan sila mag-ingat mga spy ang mga ito Kailangan ba magbigay ka ng hint ng galaw na makapagbubulatlat ng iyong tunay na adikain sa Pilipinas? Of course not. Kung anong regulasyon ng Pilipinas, sundin natin ang maigi para walang duda na makapasok tayo. Ngayon, trabaho ito ng intelligence ng Pilipinas. Kung papaano natin masusungkit ang katotohanan. Matindi ang pinagdaanan natin sa loob ng nakalipas na 6 na taon sa ilalim ni Duterte. Talagang kinubkob ang Pilipinas, hindi lamang sa pinag-uusapan natin ngayon ang Department of Education, ang larangan ng edukasyon. Nabanggit na natin ang larangan ng real estate, larangan ng mga industriya nating sensitibo sa bansa. Dapat ang intelihensya ng Pilipinas gumalaw. Without the prodding of the President, kailangan magkusang palo tayo. Anong ginagawa ng ISAF? Intelligence Service ng ating Armed Forces, ng ating NBI. Anong ginagawa ng mga ito? Gumawa kayo ng sarili mga hakbang para malusutan natin ng husto ang mga itinatago-tagong mga pedestal nitong sa ilalim ng programang invasion ng China sa Pilipinas. Nabanggit to sa inyo kanina, anong isang araw, itong United Front Work Department ng ruling Chinese Communist Party, sila ang umbrella ng marami sa mga spying operation, propaganda ng China sa ibang mga bansa. United Front Work Department of the ruling Chinese Communist Party. Sino ang tumatrabaho rito? Dito sa mga pagpasok, penetration sa mga eskwelahan natin. Sa magitan nitong mga foreign student exchanges. Sa magitan nitong enrollment ng mga foreigners sa Cagayan, sa ilalim ng partnership with Confucius Institute. Sino ang mga nagpapatakbo nito? Saan sila kumukuha ng katas ng funding? Foreign Influence Operations Group ng United Front Work Department ng ruling Chinese Communist Party. Yun ang pedestal nila, ang umbrella nila. Foreign Influence Operation. In fact, hindi natin nababanggit ito nung mga nakalipas na broadcast natin na ang populasyon natin diyan sa Pilipinas, mga kababayan, hindi lamang 5 milyon, kundi dumarami. Dumarami pa. Of all kinds of visa entries, student, tourism, work, etc., etc., and lahat ng mga ito, ang iba riyan. Kaya yung mga eskwela, labas-pasok yan Student visa. Babayad ng 2 milyon, naka-enroll ka sa eskwelahan sa Cagayan. Wala ka sa loob ng classroom. Nag-iispiya ka diyan sa Cagayan. Bakit ka maluwag na nakagagala riyan? Governor Mamba, pare ko. Manuel Mamba. Meron silang mga industrial parks diyan.
exclusive for Chinese operations. And then meron tayong mga sister cities. Naalala ko tuloy yung sister city eh. Mga sister cities dyan. Ito'y sinimula nung panahon din ni Rodrigo Duterte. Yung Baguio, Hangzhou, Manila, Guangzhou, Cebu, Xiamen City, Quezon City, Shenyang City, Fushun sa Lipa City, Batangas, Cebu Province, Hainan, Lapu-Lapu City, Sanya, puro mga China. Ang dami nito. Ang dami nito mga kababayan, mga sister cities na yan eh. Ano ang panganib din dito sa sister cities mga kababayan? Pag pinasok ang isang syudad ng sister city, naandyan na yung mga organisasyon papasok din. Ano ang trabaho ng mga organisasyon? Well, ang trabaho ng mga ito ay kumalap ng mga miyembro sympathetic to the Chinese government. And then, bubusbusan sila ng mga propaganda. Like for example, itong Chinese official na Xinhua News Agency, mantakan ninyong may sangay sila sa Pilipinas? Xinhua News Agency, propaganda newspaper ng Chinese Communist Party, may opisina sa Maynila, may distribution sa Manila. Matakan mo yan, invasion, total invasion of China sa Pilipinas na bumuswang ng husto panahon ni Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo ngayon, sino ang anchor doon nga sa CGTN? Dati niyan taga-cabinet secretary. Martin Andanar. Nandoon siya nagbo-broadcast sa CGTN. At hindi lamang yan, nung siya'y naandyan sa Pilipinas, nakipagkasundo si Mr. Rodrigo Duterte sa Chinese television company, ang CCTV4, yan ang Chinese International Television Company, operated by the Chinese Communist Party government. Nag-open sila, nagbukas sila ng studio dyan sa Pilipinas. Offices and studios dyan sa Pilipinas in collaboration with PTV4, Philippine Government Television. Maltakan mo yan. Mr. Marcos, kung gusto mo talagang lumaban ng tutuhanan sa China, medyo paimbestigahan natin itong operasyon na ito sa media riyan. Sabagat hindi lamang mga eskwelahan natin ang pinasok ng China, kundi ito, para maging matibay ang paniniwala nila, merong sustansya ang propaganda ng mga estudyante na ito na galing sa mainland China na naka-enroll sa Cagayan, kailangan meron silang media arm. Kaya naandyan ang CCTV4 na Chinese International Television carrying programming. Meron sila dyan sa Pilipinas. Saan ninyo mapapanood ito? Mismo sa Government Television Network ng Pilipinas. Saan ka nakakita ng ganyan? In fact, ayon dito sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, makakasama natin sa Hanabuhay, report nila noong 2023. Etong Integrated Development Studies Institutes, ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, etong Integrated Development Studies Institutes ay number 1 na promoter ng Chinese propaganda diyan sa Pilipinas na tinatangkilik, dinadala, pinamamahagi ng mga trolls at mga institutions na sumusulong sa propaganda ng China. Sino nga ang may-ari nito? George C. Isang milyonaryo dyan sa Pilipinas. Siya ang namumuno ng Integrated Development Studies Institute.
Naalala ninyo yung mga institute? Naalala ninyo yan? Mga institute natin. Nung isang araw, nung isang broadcast natin, nabanggit natin, Professor Ana Rosario Malinduguy. Sino siya? Siya ay isa sa mga nasa pamunuan ng Global Governance Institution or GGI. Siya rin ay isa sa mga miyembro ng grupo ni Herman Tiu Laurel, Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Kaya itong mga institute na ito, panakaibutas ito mga propaganda machineries ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Marami pa. Ano ito? Philippine Association for China Studies. Philippine-China Friendship Club. Asia-Pacific Pathway to Progress Association. Integrated Development Studies Institutes. Lahat ng mga ito, mga institute, ay nasa sa partnership ito ng Chinese Communist Party sa magitan ng umbrella organization sa Foreign Influence Operations ng United Front Work Department ng Chinese Communist Party. Sila ang mga tagapagpatupad ng programa ng China sa kanilang invasion diyan sa Pilipinas. Lahat ng ito ay nakapanghihinayang na malaman natin na presidente mismo ni Dati Rian sa Pilipinas ang nagsusulong ng mga ito. Rodrigo Roa Duterte. Marami pa tayong pag-uusapan sana rin. By the way, yung media natin, mabanggit ko lamang pahapyaw. Yung media natin riyan, like SMNI for example, Sunshine Media Network International ni Kibuloy. Meron itong ugnayan na I don't know kung naudlot o consummated na mga programa ng CGTN, ang Chinese Global Television Network, ay ipapasok dyan. Of course, hindi matutuloy ngayon sabagat binawian ng prangkesa ang SMNI. Pero meron pang ibang mga outlets dyan na nagdadala ng propaganda ng China, like for example Manila Times. Ang may-ari nito ay si Dante Ang isa sa mga pinakang matitinding promoter ng China propaganda. Ang kanyang kolumnista riyan si Rigoberto Tiglao. Pro-China columnist Rigoberto Tiglao. Basahin niyo ang kanyang mga sinusulat riyan. Lahat ng yan ay pabor sa China. Lahat ay laban sa EDCA. Ilan ito sa mga bagay na kailangang makilala natin mga kababayan. Like for example, Global Times. Meron itong distribution dyan sa Pilipinas. Yan ay tabloid na kontrolado ng Chinese Communist Party. Global Times, dyan sa Pinas. Hindi lamang yan. Bago natin wakasan itong usapan natin na ito, nais ko lamang ibanggit sa inyo. Hindi ko nilalahat, pero siguro it's about time na yung mga Chinese-owned and operated broadcast stations dyan sa Pilipinas at saka mga paaralan dyan sa Pilipinas, siguro medyo repasuhin natin na maigi ano ang kanilang operasyon, ano ang kanilang mga ginagawa. Yan ay sa kalagitnaan itong hidwaan na ito at lumalala na kalagayan ng Pilipinas at saka ng China. Sino ang mga proponents ng CGTN, ng Global Times diyan sa Pilipinas? Sino si Ana Rosario Malinduguy? Sino si Herman Tiu Laurel? Siguro ito mga maliliit na mga bagay na ito, kailangan ay bigyan natin ng pansin. Bigyan natin ng masusing pag-aaral, investigasyon, o kaya'y pananaliksik. Makita natin ang tunay